Parami ng mga ducks natin, bibi natin, kung hayaan mo lang siyang tulad yan, bagong hatch yan kahapon lang yan. Kung saan niya dadalhin yung mga anak niya, ang tendency niyan, napaka-prone niya sa mga predator. So kaya ang gagawin natin, dapat mayroon tayong ganito. Hindi kailangan na maraming gastos. Mga rita-ritaso lang ito. So patagalin natin yan siya dyan ng mga isang buwan. Pagkatapos ang isang ano pa nito, problema pa nito tulad niyan, sabi ko kay kapag may inuman siya, dapat kukunting tubig lang. Kasi yung mga maliliit niyan, gustong-gusto yan sa tubig. Kapag nababasa yan, doon na siya mag-start na magkasipon. Madaling mamatay. So hindi ka makakapagparami. Itong buo na ito. Kito lang sila, no? Tawag pa rin ito, free range pa rin siya. Nakabakod siya. So nagkakalat dyan yung mga paitlugan nila. Yan. Halimbawa, mayroon din tayong, kung magkaroon tayo ng medyo magandang manok na galing sa labas, pwede nating i-quarantine doon at mag-crossbreeding. Yan, ganun ang ginagawa natin para ma-develop natin yung mga malalaking manok talaga. Sayang din. Dapat makapag-disenyo talaga tayo ng ganito. Dahil every after 3 days, nagha-harvest tayo ng mga tae nila. Importante ito. Importante ito doon sa ginagawa nating vermicompost. Pakain ito. Doon sa halaman naman, ang pinapagawa ko nito, pinapabilad ko talaga ito, sun-dry talaga siya bago i-apply sa halaman natin. So dapat makumpleto ito mga domesticated fowl natin. Dapat mayroon tayong gansa, pabo, para dito na. Tapos kapag marami na sila, mag-extension tayo doon hanggang sa sila. So mayroon pang ibang paraan para makatulong ito sa pag-garden natin. Yung sinasabing mobile co-op, yung halimbawa magkaroon ka ng pairing, halimbawa 5:1 na isang lalaki, 4-5 ang babae. Doon mo ilagay kung saan yung madamo. Tapos buhat-buhatin mo lang every after a week. Ang maanuhan nila, kung 1 week sila magstay doon, malinis na malinis yan at saka mataba ng lupa. Yun ang sinasabing mobile na co-op. So gagawin din natin dito yan. So ito siya. Ito yung integrated na vermicompost at chicken production. Ang ilalim nito, mayroon siya mga bulate. Nagkaroon kasi ng problema yung pag-alaga natin ng bulate dito, hindi na pakain. So kaya lumalayas mga bulate kasi hindi naman nagpapaalam yan. So ang ginawa natin ngayon, integration. Mayroon naman talagang modelo ng ganito. Ginawa na rin ito sa ibang bansa. Chicken production integrated with vermicompost. So ang mga excreta niya nasa sala dito, mayroon siyang ibang isa pang layer. Dahil kapag kung diretso ang tae niya doon mismo sa sa bulate, mainit siya. So ang nangyari, mai-air dry siya dito. Kapag dumami na, may pinapagpag natin para mahulog doon. So regular din itong hina-harvest o dinidiligan. So after 2 months, makasigurado ka na marami na tayong alagang bulate. So pagkatapos rito, ililipat natin dyan. Pagkatapos yung nanay niya, paliguan, at ihatid na naman doon sa may chicken co-op natin. So ready na naman siyang magpapakasta. Ito walang mortality na simula nung nandito ako. Ang dami na Yan, unang produce natin yan. Mayroon pang 3 months yan, pwede nating ibenta yan. So, mayroon itong isda. Kaso lang kukunti. Hindi rin tayong crayfish. Alam niyo ba yung crayfish? Hindi po. Hindi pa. Ito fresh lobsters. Yan. Ina-adapt na yan ngayon ng DA. Actually, malaki ang, that is from Australia, ganun. ARC, Australian Red Globe. So yan siya. Nandito po yung So yan. Nandito yung isda. So ito, napaka-importante nito para niyo. Dito sa lugar kasi na to, o kung saan mang lugar, kapag tagtuyot, talaga magkaroon tayo ng scarcity sa tubig. So ito ngayon siya, habang nag-ipon tayo, ito tubig ulan lang ito. Habang nag-ipon tayo ng tubig, ilagyan natin siya ng tilapia. Para pagdating ng 5 months, pwede natin i-harvest. So may pagkain tayo.
At the same time, itong mga surplus niya, ginagawa din nating fish amino acids dito. So ito siya, nakaprogram na yan dito. Palakihin natin yung ano, yung sacrifice natin kasi naka-height na yun yan eh. Unang-una, mahal yan, ang isang kilo Mahal niyan. na. 3,500. Patay na ano yan na lobster, freshwater lobsters. So ang nagkukonsumo yan mga hotels na 5 stars, ganun siya. Ano yan siya, nocturnal. Lumalabas yan siya gabi, kumakain. Kapag nandito kayo, kapag gabi, pwede nyo siyang ilawan. Iikot-ikot sila dyan. Kaya ito. Mabilis yan siyang paramihin, kaso medyo may katagalan ng konti. 8 months. So, yun. Kapag ano na siya, ready to meet na siya, ihiwalay mo na yan siya para to avoid na hindi siya ma-stress. Kasi kapag ma-stress siya, nagkandalaglagan yung mga ano niya, itlog. Mga 2 years na ako nag-aalaga niyan. Galing sa akin yan. Ang dami kong ganyan doon sa ano. Actually, yun ang negosyo ko. May nag-order sa akin ng mga ano. Importante ito dahil pagdating ng ano, tagtuyot, tubig ang kailangan natin. Dalhin natin ito doon. Total, may mga ano naman tayo, may mga unit naman tayo na ito. Air pump. O aerator, pwede nating ipabuga doon yung tubig. Dito naman kasi nakaprogram yan. Nagagawin nating vegetable garden. So, hindi pa tapos na. Nag-umpisa na yan. Compost pit. Open na compost pit. Ang gilid niyan, nakataas din naman siya. So, yun ang mga requirements sa agroecology na dapat mayroon talagang ganyan. Para hindi na kayo nagsusunog. Ito yung sample natin sa sinasabi nating mulching. Okay? Ang lupa na ito ay rocky. Rocky siya, ano? So, ibig sabihin, mabato. Kapag sinasabi nating mabato, wala siyang gaano sustansya. Kasi tulad mo yung, tingnan mo, kapag makita mo na ganitong lupa, bawat tag-ulan, pinaplas ng tubig ulan, ng taba ng lupa. Kaya mahirap itong i-maintain na ganito. Pero dahil nagmamalching tayo, tingnan mo, wala, hindi tayo nag-apply ng abono, ha? Yan siya. So yan. Dito na rin tayo mag-ano ng integration ng mga crops. Mayroon tayong tinatanim ito, okra. Diyan ko hinarvest kanina. Yan. Tapos itong mais na ito, kapag ito ipapatumba, magtanim tayo mismo diyan sa puno niya ng mga sitaw para hindi na kailangan ng trellis. Ang gagamitin nating trellis yung mais na mismo. Oh, itong pansinin niyo. Ito siya, bakit walang mulching? Yan. So tingnan nyo, ang layo talaga ng diferensya. Ano? Yung growth niya, ay inanuhan na pala ni Awing, yung growth niya at saka kumpara dito kasi nagma-mulching. So ibig sabihin pala, kahit pala medyo mabato ang lupa mo at saka ang terrain niya ay medyo pababa, magiging effective siya o magiging productive siya kapag mayroon palang mulching. So hindi lang ang mulching na ginagamit natin ito kasi ano ito, kukukwire. Oh, magaling mag ano ng tubig, oh, yung water retention niya. So, yun siya. O tingnan mo yung farm natin dito. Halos yung mga fruit bearing trees, mayroon na tayo. Mayroon tayong langka, mangga. Mayroon pa tayong mga maraming rambutan. O dito kung ano kayo. Pinabutan na lang natin itong farm na ang kalagayan niya eh talagang maano siya sa kugon. Tandaan nyo, ano, kapag ang lupa na maraming kugon, ibig sabihin mahina na ang sustansya niya. Kugon na lang ang kayang mabuhay. Pinabayo kasi tayo ng tag-ulan, kaya ito, nagka ano-ano yung mga project natin dito. So yan. Kung kaya nyong magbasa ng dahon, kapag ganito na naninilaw siya, ang ibig sabihin, kulang siya ng mga macronutrients. Unang-una, yung sinasabi nating NPK, nitrogen, phosphorus, Potassium. at saka potassium yan. Mababasa mo yan dito sa mga lumang dahon niya. Makikita mo, naninilaw. So yan, pinapalagyan natin ngayon ng chicken manure. So hopefully maano. So ang isang nakaano talaga niyan, yung sobrang tubig, sobrang pag-uulan. Hindi siya nakaano ng oxygen. Hindi kasi siya nakahinga kapag mayroong tubig sa ano niya, paligid. Ting ano, ang dami nating ano diyan, corn.
mas malawak pa dyan. Siguro i-times 5 mo yan. Yung core natin dyan. So doon ako gumawa ng Three Sisters approach. Ang core natin, umabot na siya ng 2 weeks. Papunta sa 3 weeks. Mayroon nang nakatanim sa gilid na mga kalabasa. Ang purpose naman doon, ang kalabasa gagawin nating covered crop. Naka-align doon sa gitna, dapat yung beans. So ang beans naman na yan, alam naman natin kasi na yun kasi ang mayroon talagang nitrogen fixing bacteria. So siya ang tutulong doon ngayon sa ano. Three Sisters approach, 3 klaseng ano. Corn, squash, at saka beans. Yung beans na yan, hindi talaga dapat nawawala yan. Kasi ang beans na yan, yun kasi ang mayroong, ang sa root zone kasi yan, napag-alaman ng mga siyentista at mapapansin naman talaga natin na mayroon talaga siyang nitrogen fixing bacteria. So yan, tumutulong yan sa pangangailangan ng nitrogen sa core natin. Yun, kung mayroon sana kayong buta, pupunta tayo doon. So ano na ito, hindi ito pang first crop lang, pwede natin ito kapag tapos ng nitong ampalaya, pwede nating palitan ng upo, pwede rin nating palitan ng sitaw. So gano'n siya. Mga Tas gumagapang po. ang importante, lagi dapat pinapataba ang lupa. Yung iba naman kapag nagpapatanim ng ganito, bago itayo itong structure na ito, itong mga poste na to, talagang pinapaararo nila. So sa agroecology kasi, sa organic farming, dapat zero tillage siya. Kasi kapag lagi mo siyang pinapaararo, nasisira yung layer ng mga lupa. At na-expose yung mga microorganisms. So nakaka-distract tayo dun sa biodiversity nung nasa ilalim.